Nanggagalaiti nga po yung ilang congressman doon, Kong. Bakit? Kasi nga, hindi dumating. Ang gusto nila, ipatawag na lang ata yung abogado ni Congressman, dating Pangulong Digong. Uy, ano kinalaman ng abogado? Kasi, siyempre daw, doon nga ako, natataka nga ako. Doon siyempre niya, kapag sinabing ng kanyang kliyente, at least meron na niyang sapat na kabatiran yung abogado, kung totoo ba yung sinasabi ng kanyang kliyente, Kong. Hindi ganun yun. Hindi ba? Ang abogado, kapag yan ay in-engage ng isang kliyente, ahente lang siya. Yun, tama. Representative lang siya. Ano man ang kanyang isusulat nang galing doon sa principal. Yes, sa kanyang kliyente. Ang ipinagsisintir nila yata kasi doon sa unang sulat, sang-ayon sa pagkakasulat ng abogado ni dating Pangulong Duterte, ay ipagpaumanhin po ninyo at hindi makakadalo ang aking kliyente sang-ayon sa kanya sapagkat kailangan niyang magpahinga dahil kagagaling niya lamang po sa Maynila. Yan. Hayaan po ninyo sa mga susunod na pagdinig, kami po ay dadalo. Parang ganon. Tama po, tama po. So, yung sulat na yon nanggaling sa principal. Meaning to say, si Pangulong Duterte. Tama po. Ngayon, sumulat uli ngayon sapagkat umaasa nga dahil nga sa commitment na sa mga susunod na pagdinig, dadalo, hindi dumating, may kalakip na naman na sulat. Na dito sa sulat na nito ay sinabi, kami po ay sang-ayon po sa pakikipag-usap ko sa aking principal, sa aking kliyente, ay hindi po siya makadadalo dahil po sa mga sumusunod na makadahilanan. Yan. O ano ba yung sinabi niya, Jen? Well, ang sinabi niya doon, hindi siya naniniwala meron siyang inilinyang mga dahilan. Yes. opo. Ngayon, kaya natin sinasabi yon, ang abogado, nagawa niya yung sulat na yon, base rin doon sa kanyang pahayag ng kanyang kliyente. doon sa kautusan na ibinigay o pahayag ng kanyang kliyente, ito nga yung dating Pangulo. Rodrigo Duterte. Yes po, tama kayo. Ngayon, nakapaglatag sila ng kadahilanan. Ang una yata ang kadahilanan, ito, nabasa ko lang yung dyaryo. Sabihin mo kung nagkakamali ako, hindi. Sa dyaryo ko lang nakuha ito. ang unang dahilan ay nakalagay, the former president is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Okay, opo. Itagalog mo yun, Nelson. Doubt, merong May pagdududa. Oo, kung totoong merong pakay ang Quadcom na gumawa ng batas. Hindi ganun eh. Kayo naman i-translate nyo ng mahusay. Ulitin nyo ko, hindi namin masyadong naintindihan. Iinit na naman ang ulo ko pagka ganyan ng Pag sinabi ko, unawaan nyo ng mabuti. Sige. Sabi niya, he is doubtful as to the Quadcom's integrity, independence, and probity to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang una. Na siya ay duda sa integridad ng Quadcom sa layo sa paggawa nung kulang nga eh. Yung ano ba yung probity sa Tagalog? Meron siyang pag-aalinlangan at pagdududa sa integridad. Yan, ng Quadcom. Independence. Anong independence sa Tagalog? Yung kanyang pagiging malaya. At sa kanyang pagiging malaya, ano yung probity sa Tagalog? Edward? Probity. Ano yan, pagka-December yan dyan. Hinihintay namin yan eh. Bakit pagka-December? Probity. Hindi ba ko, probity. Mas mga Tagalog, English na lang kong. Kasi tatlong So, parang gano'n. Pinagsama-samang kasi, yung kakayahan, katapatan, yun din eh. At walang pagkiling. Yung mga ganyan. Walang kinikilingan. So, may pagdududa sa integridad, sa pagiging malaya, at katapatan, at walang pagtatangging na pagsasagawa ng legislative inquiry in aid of legislation. Yun ang unang sinabi niya. Opo. Sapagkat sabi niya,
ito'y ginagawit nyo lamang na isang political ploy to indict him for crimes he did not commit. Yan. Yun. O ginagamit nyo lang na isang kaparaanan. Isang stratagem. Pang ganon, ano? Strategiya, no? Oo. Instrumento. Para lamang siya ay inyong i-indict, Oo. Malitis. i-charge. Ganon, Kasuhan. Kasuhan sa krimen Na na hindi hindi niya naman niya ginawa. ginawa. O, yun ang una. Oo. O, bakit na yung pagagalitan yung abogado? Alam niyo kung naging pagtatalo nga yan kasi merong isang abogado na isa rin si Congressman Kate Flores ata, tumutol siya na Your Honor, kasi abogado lang naman yan. Ano ba sasabihin niya? Kasi yun ang sinabi ng kanyang kliyente bilang abogado. Bakit siya ang obligahin natin na magpaliwanag in behalf sa kanyang kliyente? Oo nga, alam niya, sa abogado siya. Opo. Wag mo, yung abogado, ahente lang. Opo. Parang Tama siya kayo. yung messenger. Ha? Do not shoot the messenger, sabi niya. no? Tama. Yung message ang importante. Yung message galing do sa principal. O, yun ang sagutin nila. Wala na po akong, parang, hindi ko na po kayo pinagtitiwalaan eh. Oho. Hindi po ako naniniwala na kayo po ay makagagawa ng isang tapat at mapagtitiwala ang pagdinig kung ang pag-uusapan ay in aid of legislation. Oho. Sapagkat gagamitin nyo lamang po yan, nakaparaanan, para ako po ay asuntuhin ninyo sa mga krimen na kailanman na hindi ko ginawa. Opo. O yun ang kanyang katwiran, kaya hindi siya pumunta. Oho. At pagkatapos, sinabi niya, dalawa sa mga member ng Quadcom Aha. na chairman, binanggit, ano? Hindi ko kilala itong dalawa eh. Congressman Abante, kilala niyo ba ito? Kilala ko po yan, Kong. Congressman Fernandez. nakalista na po sa akin yan, Kong. Nilista ko yung mga yan. Sabi niya, Oh. they have been vocal in their position that Duterte should be held liable Oho. for the crime of willful killing Nako. Oh, ang tindi nung kanyang statement. under Section 6 of Republic Act 9851. Oho. Yung 9851, ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Yun pa rin nakapaloob dyan. Genocide and Other Crimes Against Humanity. At sinabi pa nila na yung mga krimen na nabanggit ay klarong-klaro. Oho. Sa mga tweet, parang bias na nga naman sila. May na-prejudge Nakapagbigay ka na ng deklarasyon eh. Na may kasalanan talaga and the former president should be held responsible Oho. for the crimes. So, bakit pa siya pupunta ron? Meron ka ng prejudgment eh. May naunang na silang desisyon na eh. Alam mo, Nelson, Jen, kung halimbawa ito'y sa tunay na korte, Ay, nako. Oho. hindi po pwede itong ganito eh. Kung sa proper court, Kong, wala. Merong kategoryan, merong yung mga abogado, meron silang ginagamit na isang Oho. technical phrase eh. Yung they called neutrality of an impartial judge. Yung Okay. pagka ginamit mo yan, ang mga example niyan eh, pag tiningnan mo, pati yung suot mo eh, Opo. pati yung pagtingin mo dun sa akusado, Aha. pati yung pananalita mo, kinakailangang magpakaingat-ingat ka para hindi ka mabahiran ng kahit anong Oho. bias na maaring Ang pagkiling sa isang panig. maaring no? kumikiling ka sa isang panig laban sa isang panig. Tama po. Yun ang cold neutrality of an impartial judge. Itagalog mo nga yun, madali ito eh. Oho. Cold neutrality. The cold neutrality of an impartial judge. Oho. Pagka Hindi mo alam ang cold, malamig. sipon. Oh, Malamig na parang wala kinikindihan yung neutral eh. anong klase naman pagpapaliwan? Neutral. Ito ulitin ko Nasa the gitna. cold neutrality of an impartial judge. Yun ang parametro. Oho. Oho. Yun ang sukatan. Magpakaingat-ingat ka. Na isang walang pinapanigang hukom. Ang totoo Di ba? niyan, pati pananamit mo eh. Ganun ho. Oh. Halimbawa, talagang yung pinakamaingat na kaparaanan para hindi ka, kahit sa anong kaparaanan, ay makakitaan ka ng pagpanig sa bawat isa. Walang kaduda-duda dapat. Kapag halimbawa, kilala mo naman ito, sino ba itong Congressman Abante sinasabi nila?
at Congressman Fernandez, pareho ko Opo. namang hindi kabisado kung sino itong mga ito. Makakakilala ko yan, Kong. Kilala mo? Ay, kakilala ko po Okay. yan. Oh. Nilista ko na po mga pangalan ng mga yan. Kong. Hindi siya po pwede din sa court neutrality of an impartial judge. Ay, hindi. Mukhang may nauna na pong pahayag sila, Kong. Kasi yun lang action mo eh. Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka eh. Oho. Dito nagpahayag ka na eh. Liable ka itong dating Pangulo. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabata sila. Siguro, hindi naman sila naka-robe. Di ba? Ang kanilang pananamit baka nga pwedeng nalang gawin yun, Kong. So hindi ka pala korte. Hindi naman. po sila Oo, korte, ba't Kong. nag-aasta ka ng korte? Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, ano? Di ba? Oh. Mm. Meron akong babasahin sa inyo eh. Sabi niya, Oh. dito sa Bengson versus Senate. Bengson versus Senate. Opo. Oh. Itala mo ito ha. Opo, Sapagat yung mga young guns ng baka pinakikinggan tayo. Hijack po. Nakikinig ngayon yan, Kong. Ito para Benson versus Senate. para makapag-aral naman sila. GR number 89914. Sinasabi na natin para mapadali. Opo. November 20, 1991. Bago-bago pa. Opo. 1991 lang decision na yan. Sabi niya rito sa isang parte, it appears therefore, sabi niya, Oo. that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation Okay. because Oo. it is not related to a purpose within the jurisdiction of Congress. Nakita mo ha? Oho. Ang sinasabi rito ay hindi pala talagang in aid of legislation sapagkat ang hindi kanya kaugnay Opo. sa purpose within the jurisdiction of Congress. Bakit? Oho. Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the President or Mr. Ricardo Lopa had violated Section 5 RA number 3019. Ito yung anti-graft. Yun talagang layunin ng naging Sa mga pagdinig, tweet, Kong. ang Oho. layunin ay para imbestigahan lang, para malaman kung yung mga relatives ng Presidente ay nakapag-violate nung batas na kung tawagin ay Republic Act 3019. Oho. Ano ang dapat kapag gano'n na nangyari? A matter, sabi niya, that appears more within the province of the courts rather than the legislature. Oho. Pagka gano'n, sabi niya, ito'y para doon sa korte, hindi para sa legislature. Hindi dapat para sa Ganito yung nangyayari. sa Congress, ano? Kung ang palagay ng Quadcom at lahat ng kabahagi nito, ang pinag-uusapan ay napakaraming paglabag, lalong-lalo na yung mga batas, mga criminal laws, halimbawa. Bakit? Ba't sila yung nagsusuri? Bakit sila yung nag-undertake ng inquiry na ito ay dapat korte na ang gumagawa? Ito yung sinasabi nito ba? Oo. So, kinote pa nila yung isang jurisprudence Opo. na sa pangyayari ay magkapareho. Ito ay John T. Watkins versus United States, ano? Lumang lumang jurisprudence, ngunit nagagamit ng ating Korte Suprema. Sabi niya, Opo. but broad as it is, the power of inquiry, talagang broad it is not unlimited. Kahit na broad yan, pero merong limitasyon yan. Oho. Hindi absoluto yung kapangyarihan niya There pala, is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Di ba? Oho. Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Sinasabi, hindi ka enforcement, hindi ka trial agency. So bakit mo ginagawa ito? Pero paano natin idodraw yung line, Kong? Yung pagiging... Idodraw mo ang line kapag Opo. ang mga bagay na ito ay korte na ang dapat na gumawa, sabi nito. Hindi na legislative purpose. Sapagkat ang binabanggit nga ay in aid of legislation. Tama. Kagaya na sinabi niya, sabi niya, as held in Arnold versus Nazareno. Ito, landmark na ito. Landmark decision po yan, 1955 opo. yata ito.
The inquiry to be within the jurisdiction of the legislative body making it must be material or necessary to the exercise of a power in it vested by the Constitution such as to legislate. Legislate lang eh. Oho. O bakit ganito yung nangyayari? Kung ang alam mo ay kailangan mong isigin ang isang tao, kung yun ang palagay mo, kailangan mong isigin ang tao sapagkat napakarami palang batas ang na-violate, ang nalabag. Kasi pinag-uusapan nila is war on drugs eh. Tama po. Oo. Kung sa palagay mo ay napakarami mong ebidensya, bakit ang legislature ang gumagawa nito? Nako. Oho. Sabi niya, kasama ito doon sa sagot ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang Ng kanyang abogado po. Oh. Duterte noted, sabi niya. Opo. Ano sabi niya? The proper recourse, sabi niya, is to file the proper criminal actions against Duterte before the DOJ. Bakit niya sinabi yun? Kasi yung Department of Justice, nasa ilalim niya yung National Prosecution Service. Kung inaakala mo na nakalabag yung dating Pangulo ng maraming mga batas doon sa kanyang kampanya laban sa droga, ang sinasabi nga nila ang proper recourse, mag-file na kayo ng proper criminal cases against Duterte before the DOJ. Bakit hindi nga yun ang gawin? Oho. Bakit iniimbestiga ng Kongreso? Kaya pala kung ang DOJ, ito recently lang to, Jen, Oo. balita natin kanina umaga, nagbuo na sila ng task force on EJK. Yun ang tama eh. Yun. Opo. Oo. So anong mangyayari kung dapat iba yung hearing sa Kamara? Dapat nga wala yan eh. Oho. Dapat nga wala. Itong binabanggit nating mga jurisprudence na ito, ang sinasabi, kapag ka ang lahat ng ginagawa mo ay mas matibay pa na dapat ang korte ang gumawa at hindi legislature, dapat iniwanan mo ng matagal yan eh. Paano yan kung mukhang may nabasa ako mga statement na noong nakaraan sa House leadership na tamaan niya ang direksyon ng Quadcom at mukhang maraming natutuklasan. Kaya sino man ang gustong pumigil dito, hindi dapat niya Magtagumpay. pigilan ito. Hindi ito niya dapat magtagumpay. Dapat magpatuloy ang pagdinig ng Quadcom. Yung pagdinig kaya ay nasusunod yung mga parameters at yung mga sukatan na nakalatag sa mga jurisprudence. Well, sa statement na yun ko, ako personally, sa hinuha ko, sa tingin nila, Tama ay yung mukhang ginagawa nila. nasusunod at mukhang tama ang ginagawa nila, Kong.